Hello, hello mga bata! Magandang araw! Kamusta kayo? Okay, mabuti. Ako po muli si Teacher Jenica at ako po ang magbabahagi sa inyo ngayon ng panibagong kwento. Kagaya po ng lagi natin ginagawa, tayo po muna ay mag-a-action song. Maawit po muna tayo sa Panginoon. Okay, alam niyo po ba yung I love you, Jesus? Okay, alam niyo po. Una, I love you, Jesus. Pangalawa, sister. Paano sister? Ganon. Pangatlo, brother. Okay, ready? Sing. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sister, I love you, sister, deep down in my heart. I love you, sister, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Brother, I love you, brother, deep down in my heart. I love you, brother, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Okay. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mananalangin. Paano po mag-pray? 1, pagdikitin po yung kamay. 2, yuko. 3, pikit. At wala pong makikipag-usap sa katabi. Wala nang nakadilat kasi ang kinakausap natin ay si Jesus. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay nandito. Gabayan niyo po kami at nawa po ay marami po kaming matutunan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, handa na po ba kayo makinig sa ating kwento? Isang malakas na oh yes nga. Okay, handa na po sila ngayon. Bago po tayo magsimula, magbabak lesson po muna tayo. Natatandaan niyo po ba si David? Di ba si David po yung batang pastol? Siya yung nagpabagsak kay Goliath. Natatandaan niyo po ba yon? Opo, ngayon, mas lalo natin makikilala si David. Bago po yon, ang title po ng ating kwento is Napaparangalan ng Diyos kapag umaawit tayo ng papuri. Ano po yung pamagat? Napaparangalan ng Diyos pag umaawit po tayo ng papuri. Ayan. Ayan po yung title. Diba? Si David po ay isang pastol na hinirang bilang isang hari ng Israel. Saan po siya hari? Sa lungsod ng Israel. Sino yon? Si David. Okay. Si David din po ay isang magaling na musikero. Siya ay tumutugtog po ng alpa. Ano yung tinutugtog po niya? Alpa. Dahil mahal po ni David ang Diyos, gusto niya na pati ang kanyang bayan, ang mga Israelita ay magpuri din sa Panginoon. Ayan. Kaya, siya ay nag-assign siya ng isang leader sa Levita na magtuturo o magiging leader upang umawit. Si Conanias po ang kanyang napili. Sino po yung napili niya? Si Conanias. Si Conanias po ay isang magaling. Siya ay mahusay na
musikero at marunong po siya sa musika. At nag-assign din si David ng mga pari na na magsasamba sa tolda kanyang pinagawa. Siya din po ay nagpagawa ng tolda. Ayan, no, nag-assign po siya ng nag-assign po siya ng mga aawit at mga pari. Pagkatapos nun, sila po ay nagdiwang sila, ayan, nagpuri sila sa Panginoon. Sila ay nagpakasaya. At ano po ba ang unang nyo naisip pag nagdiriwang? Diba, pag may okasyon, masaya? Tama po ba? Okay, pag may okasyon, masaya. Ayan, nagpapaingay sila, nagpapatugtog po sila ng mga instrumento. Nagpapatugtog sila ng alpa, ng pongpiang, at kung ano-ano pang instrumento. Ayan, o, dahil sila ay nagdiriwang, nagpupuri sila sa Panginoon. Sino po yung pinupuri nila? Yung Diyos ay yung Panginoon. Ayan. Pagkatapos nun, lahat sila ay may kanyang-kanyang leader sa instrumento. Si Asaph po ang leader ng mga pompyang. Ano po? Sino po yung leader ng mga pompyang? Siya yung leader? Si Asaph. Siya po yung pinili ni David upang maging leader dahil siya ay mahusay rito. Siya ang nagturo ng pompyang. Sino po yung nagturo? Si Asaph. Okay. Ayan. At sila po ay nagdiwang, nagpatuloy na magpuri sa Panginoon. Kanino po ulit sila nagpupuri? Sa Panginoon. Ayan. Okay. At dito po nagtatapos yung ating kwento. Ngayon, bago po tayo magtapos, meron lang po tayong maikling memory verse. 1 Chronicles 16:9. Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. Sinasabi po dyan sa memory verse na to na kung aawit po tayo is dapat sa Panginoon na, hindi po sa ibang bagay, di ba? Kung gagawa man tayo, dapat kay Lord na, di ba? Kasi pag kay Lord tayo gumawa, di ba? May bibigay siya sa atin na regalo, kagaya ng ginawa, kagaya po ng binigay sa atin, di ba? Binigyan tayo ni Jesus ng regalo na buhay na walang hanggan. Okay, tas binigay niya din po yung kanyang bugtong na anak, di ba? Na si Jesus. Ang kailangan lang natin gawin is magpuri po sa Kanya. Ayan, magpuri at sumampalataya po sa Kanya. Magpupuri po ba tayo sa Panginoon? Umaawit tayo sa Panginoon? Very good, umaawit tayo sa Panginoon. At kung gagawin man natin po yun, dapat kay Lord. Okay, di ba dahil doon, hinahal tayo ng Panginoon. Ayan, di ba binigyan niya tayo ng libreng regalo na buhay na walang hanggan sa langit? Sino gusto pong tanggapin yon? Taas ang kamay. Okay, tatanggapin po natin si Jesus. Paano po mag-pray uli? 1, pagdikitin ng kamay. 2, yuko. Pinipikit at wala pong makikipag-usap sa katabi. 4, wala nang nakadilat, walang nag-iingay. Let's pray. Panginoon, salamat po sa natapos na kwento. Nawa po ay marami kaming natutunan. Patawarin niyo po kami kung minsan hindi po kami nagpupuri sa inyo. Tinatanggap din po namin kayo sa aming puso bilang Diyos
at sarili namin tagapagligtas. Kayo po ang patuloy na maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, at dito po nagtatapos ang ating kwento. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, kung hindi pa kayo nagsusubscribe po sa aming channel, ano pang ginagawa nyo? Mag-subscribe na po kayo muli. Ako po si Teacher Jenica. Hanggang sa muli, paalam!